Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 10:11, mga problema sa Kiev. May mga ilaw na pilak doon, dapat ay buhay pa si Cho Junluo. Sabi ng Zun Cultivator. May maputlang pilak na liwanag sa di kalayuan. Tama, medyo malakas din ang dugo ni Cho Junluo. Sa kanyang Silver Wing Spirit, hindi siya maaaring patayin ni Lin Fang. Siguradong nasugatan si Lin Fang at sinubukang tumakas, pagkatapos ay hinabol siya ni Cho Junluo. Sabi ni Yang Zilan. Ang pagkakita sa mga ilaw ng Silver Wings ay nagpaginhawa sa kanya. Si Cho Junluo ay hindi patay at tinawagan sila dahil kailangan niya ng tulong. Ngayon, malamang na hinahabol niya si Lin Fang. Tara tingnan natin kung nakalibing na si Lin Fang. Para talagang kunin ang ating bangka, nagmamakaawa siya para sa kanyang sariling pagkawasak. Ang kanilang bangka ay nakaguhit sa kalangitan sa direksyon ng mga ilaw ng Silver Wings. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng kalangitan, nawala ang mga ilaw na pilak. Ano sa tingin mo? Tanong ni Yang Zilan sa Zun Cultivator. Ang ekspresyon ng mukha ng Zun Cultivator ay malamig sa yelo. Walang lakas ng labanan at biglang huminto ang enerhiya. Isa lang ang posibilidad, tapos na ang labanan at inalis na ni Cho Junluo ang mga bakas ng kanyang lakas. Ano? Nagulat si Yang Zilan at mukhang galit. Sa tingin mo sinasadya tayo ni Cho Junluo na pumunta dito at pagkatapos ay umalis? Malamig na sabi ni Yang Zilan. Hindi ako magtataka. Si Lin Fang ay may bangka at 1,000 kristal, isang mahalagang espada at marami pang mahalagang bagay. Malamang na gusto ni Cho Junluo ang lahat ng iyon para sa kanyang sarili. Sabi ng cultivator ng Zun. Maaaring may ideya si Cho Junluo. Gayunpaman, ang hindi nila maisip ay ang mga ilaw na pilak na nakita nila ay hindi talaga inilabas ni Cho Junluo. Tumingin si Yang Zilan sa cultivator ng Zun, galit din siya. Talagang ganito kawalanjiya si Cho Junluo. Ipagpatuloy pa ba natin ang paghahanap sa kanya? Malamig na tanong ni Yang Ziye. Hindi na kailangan. Hindi tanga si Cho Junluo, siguradong naplano na niya ang lahat. Sabi ng cultivator ng Zun. Tumanggo si Yang Zilan at sinabi. Alam naming siya pa rin iyon. Maaari kaming mag-settle ng mga account anumang oras. Tapos, tumalikod na sila at umalis. Pagkaalis nila, sa di kalayuan, itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo. Nagbago na siya ng mukha. Kinuha niya ang kanyang maskara at nagkaroon ng malamig na ekspresyon. Gusto siyang patayin ng magkapatid na Yang, galit na galit si Lin Fang. Dahil gusto mo akong patayin, maaari akong magpanggap na patay na ako pansamantala. Isip ni Lin Fang. Bukod dito, ang pagpapalagay sa kanila na ito ay si Cho Junluo ay mahusay, gusto nilang makipag-ayos ng mga account sa Cho Clan. Lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw at muling binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga Silver Wings. Yung 9-headed dragon spirit ko kayang lumunok ng espiritu at dugo, mas malakas pa ngayon. Masaya ako na magagamit ko ang Silver Wing Spirits. Naisip ni Lin Fang habang pinapakpak ang kanyang mga pakpak. Pagkatapos ay nag-strike siya sa kalangitan na parang bulalakaw. Pagkatapos bumalik ni Yang Zilan sa kanyang angkan, sinabi niya sa maraming tao kung paano matako si Cho Junluo at gusto ang kanilang bangka. Sinabi niya sa lahat na pinatay ni Cho Junluo si Lin Fang at kinuha ang kanyang mga kayamanan para sa kanyang sarili. Wala nang kinalaman sa kanila ang pagkamatay ni Lin Fang, si Cho Junluo ang gustong pumatay kay Lin Fang at nakawin ang kanyang mga kayamanan. Bukod pa rito, ang mga sumama sa kanya ay mula rin sa mga prestihiyoso at mayayamang angkan, ngayong patay na sila, ang mga makapangyarihang angkan na iyon ay hindi masyadong matutuwa sa ginawa ni Cho Junluo. Maraming tao ang nagkalat ng chismis na ito. Gayunpaman, hindi ganoon kahalaga sina Cho Junluo at Lin Fang. Ang paboritong paksa ng mga tao ay nanatiling proseso ng recruitment ni na Emperor Shi at Emperor Yu, ilang araw na lang ang natitira bago ito magsimula. Sa Tianjin City, maraming malalakas na cultivator. Maraming mga disipulo mula sa mayayaman at makapangyarihang mga angkan ang naroon na, mga disipulo ng Yang Clan, ng Qiu Clan, ng Lin Clan. Ngunit ang mga potensyal na kandidato ay hindi lamang naglakbay mula sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Bahwang, mayroon ding mga mula sa ibang bahagi ng lalawigan na kabilang sa mga maimpluwensyang grupo, halimbawa ang Ye Clan mula sa kanlurang bahagi ng lalawigan ng Bahwang, ang Man Clan mula sa silangang bahagi ng lalawigan ng Bahwang at iba pa. Bukod sa kanila, may iba pang Imperial Cultivation Disciples na ipinadala ng kanilang sariling mga guro, mga emperador, upang batiin sina Emperor Shi at Emperor Yu para sa kanilang inisyatiba. Pagkaalis ni Qiu Yuzin, hindi nawala ang lamig sa kanyang mukha. Hindi man lang siya makausap o makalapit ng mga tao. Ang Qiu Clan ay isang prestihiyoso at makapangyarihang clan at si Lin Fang ay isang nobody. Hindi na kailangang puntahan ni Qiu Yuzin ang kanyang lolo, alam na niyang hindi nito tatanggapin ang kanilang pagsasama. Naisip nila na sa likas na kakayahan, kagandahan at panlipunang background ni Qiu Yuzin, kailangan niyang pakasalan ng isang henyo mula sa lalawigan ng Bahwang na may napakataas na katayuan sa lipunan. Kung hindi, mawawalan ng mukha ang Qiu Clan. Si Zuan Yuan ay malamang na mauna sa mga cultivator sa antas ng Tian sa proseso ng recruitment. Pagkatapos, opisyal niyang hihilingin ang kamay ni Yang Ziye. Si Qiu Yuzin ay mas malakas at mas maganda kaysa kay Yang Ziye, sa makatuwid, kailangan niyang makahanap ng isang taong mas mahusay kaysa kay Zuan Yuan. Kung mananatili siya kay Lin Fang, pagtatawanan ng lahat ang Qiu Clan.
Sa tabi ng lawa sa Tianjing, may nakaupo, nangangisda. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya, ngunit sila ay mukhang maharlika at marangal. Halika at tingnan mo ako. Sabi ng matanda ng mga sandaling iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang ikatlong tiyuhin ni Qiu Yuzin ay lumapit sa matanda at sinabing, Tatay, ano sa tingin mo ang lahat ng ito? Tanong ng matanda. Tatay, ang aming angkan sa isa sa pinakaprestihiyoso sa norte. Hindi kaming itinuring na mahina ng iba. Malapit nang magsama ang Yang clan at ang Zuan Yuan's clan. Si Yuzin ay isa sa aming pinakamalakas at pinakasikat na anak, hindi siya maaaring magpakasal sa isang ordinaryong lalaki. Matatawa ang lahat kung tatanggapin natin. Sabi ng ikatlong tiyuhin ni Qiu Yuzin. Nagsama-sama ang mga ibon ng balahibo, iyon ang panuntunang inilapat ng makapangyarihang mga angkan, kabilang ang Qiu clan. Si Yuzin ay medyo matigas ang ulo at medyo malamig. Maraming outstanding na lalaki ang nagkaka-interes sa kanya pero hindi niya gusto, hindi ko alam kung bakit. Nakakagulat, interesado siya sa isang ordinaryong tao. Hindi natin siya maaring baguhin ang isip niya. Single ng matanda. Tatay, ibig mong sabihin. Malamig na sabi ng tiyuhin. Pumunta ka, huwag mong ipaalam sa kanya na ginawa mo ito. Tumiti ang pangatlong tiyuhin ni Qiu Yuzin at sinabing, Tatay, nagkusa na ako. Nang hilingin ko kay Yuzin na pumunta, inatake siya ng ilang tao. Hindi lang mga taong pinadala ko kundi mga miyembro din ng Yang clan. Sabi ng matanda, umiling at sinabing, hihilingin ko sa iyong kapatid na pumunta at tingnan. Kung ito ay gumana, si Yuzin ay kailangang pasayahin. Kung hindi ito gumana, magagawa mo ang sinabi ko, pumunta ka na. Naiintindihan mo, tatay. Sabi ng ikatlong tiyuhin ni Qiu Yuzin at umalis. Napakaraming cultivator ng ikalimang layer ng Tianqi ang umatake kay Lin Feng, kailangan niyang patayin. Pinlano na ng tiyuhin ang lahat. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 10:12, ang poot ni Qiu Yuzin. Pagkaalis ni Qiu Yuzin, bumalik siya sa kanyang silid sa looban. Wala si Lin Feng na nagpatibok ng kanyang puso. Sobrang kaba ang naramdaman niya ngayon. Sa buong buhay niya, hindi niya akalain na makakahanap siya ng taong magugustuhan niya, ngunit misteryoso ang buhay at nakilala niya si Lin Feng na agad niyang naramdaman. Pagkatapos noon, ang pamilyar na pakiramdam noong kasama niya si Lin Feng ay lumakas. Napakahiwaga, hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Ngayon, nawala na si Lin Feng. Hindi siya tumigil. Agad niyang hinanap ang mga pahiwatig ng kinaroroonan ni Lin Feng. Napakabilis, narinig niya ang tungkol sa labanan ni Lin Feng at galit na galit siya. Puno ng luha ang mga mata niya, ngunit pinilit niyang pakalmeyan ang sarili. Pakiramdam niya ay mababaliw siya. Nagpasya siyang pumunta sa lawa ni Qiulin, Qiumei at ilang iba pang lawa. Hiniling ng kanilang ama sa kanila na pumunta at alamin ang tungkol kay Lin Feng, upang makita kung patay na siya o hindi. Hindi pa sila masyadong nakakalayo nang may nakita silang puting silhouette na dumating. Si Qiu Yuzin iyon at mukhang galit na galit siya. Ang lamig. Naisip ni Qiumei at Qiulin. Ang chi ni Qiu Yuzin ay napakalamig. Mukhang galit na galit siya. Yuzin, kapatid. Sabi ni Qiumei na may maningning na ngiti. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagngiti, mukha siyang kinakabahan. Biz. Isang buwan ang lumitaw sa likod ni Qiu Yuzin. Ang buwan na iyon ay napakalamig, tulad ng kanyang chi, at tulad ng kanyang kalooban. Espiritu ng buwan ng taglagas. Si Qiumei at Qiulin ay natakot. Ang unang reaksyon ni Qiu Yuzin nang makita sila ay ang palayain ang kanyang espiritu. Si Qiu Yuzin lamang sa pamilya ang may taglagas na espiritu ng buwan, ang kanyang dugo ay sumailalim sa pagbabago sa pagsilang. Yuzin, ate, anong ginagawa mo? Si Qiulin at Qiumei ay mukhang natakot. Kung pinakawalan ni Qiu Yuzin ang kanyang espiritu, iyon ay dahil gusto niyang lumaban. Biz. Ang kanyang moon spirit ay nag-diffuse ng maputlang ilaw na nakapalibot sa kanila. Nakaramdam sila ng lamig, para silang magyayelo. Ang mga damit ni Qiu Yuzin ay lumilipad sa malamig na simoy ng hangin. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at isang kabilugan ng buwan ang lumitaw sa kanyang mga kamay, nag-iisa at malamig, tulad niya. Yuzin, ate, anong ginagawa mo? Ang mga bodyguard ni Qiulin at Qiumei ay naglabas ng nakakatakot na chi at hinaranggan ang espiritu ni Qiu Yuzin. Mamamatay ang mga sumusubok na harapin ako. Malamig na sabi ni Qiu Yuzin. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at lumitaw ang 2 buwan, pinagsama ang mga ito sa isang napakalaking buwan at bumaril patungo sa mga umaatake. Yuzin, kapatid. Sigaw ni Qiumei at Qiulin. Nagulat sila na sinasalakay sila ni Qiu Yuzin, total pamilya naman sila. Boom! Lumipad ang 2 bodyguard. Mas maraming tao ang sumubok na pigilan siya, kaya pinandilatan niya sila habang sumisigaw. Uulitin ko pa, mamamatay ang mga sumusubok na pigilan ako. Ang kanyang taglagas na buwan ay tumaas muli sa hangin. Inaapi nito si Qiumei at ang isa pa at ang sensasyon ay napakasakit. Gusto mong patayin ang pamilya mo dahil sa isang estranghero. Nakakabaliw ka. Galit na sigaw ni Qiulin. Kumuha siya ng anteng-anteng at binasag iyon. Inaapi ng buwan ni Qiu Yuzin ng mga bodyguard, at pakiramdam nila ay madudurog sila sa pressure. Alam nila kung gaano kalakas si Qiu Yuzin. Hindi nila akalain na kailangan nilang labanan siya. Ang ilang mga tao sa malayo ay nanonood ng labanan, namangha.
Sinasalakay ni Kyuyuzin sina Kyulin at Kyulin, ngunit bakit? Nabaliw na ba siya? Boom boom. Tumunog ang mga pagsabog habang hindi napigilan ng mga bodyguard ng TN level ang pag-atake ni Kyuyuzin. Lahat sila ay itinulak palayo. Bakit? Galit na sigaw ni Kyumei. Si Kyuyuzin ay malamig na tumingin sa kanya, ngunit hindi tumugon. Kailangan ba niyang sagutin ang ganoong tanong? Inalis ng ama ni Kyumei si Kyuyuzin at nang bumalik siya ay hindi niya mahanap si Linfang. Siya ay pinatay, iyon ay ganap na malinaw. Pinatay ni Yang Zilan at Yang Ziye si Linfang. Galit na sigaw ni Kyumei. Huminto si Kyuyuzin at sinabi, tumulong sila. Ginawa nila, wala itong kinalaman sa amin. Sagot ni Kyumei. Paano mo nalaman? Malamig na sabi ni Kyuyuzin. Muling lumitaw ang kanyang buong buwan at ang mga mukha ni Kyulin at Kyumei ay namutla. Tumigil ka. Sigaw ng galit na boses na ikinagulat ni Kyuyuzin. Si Kyumei at Kyulin ay biglang nabuhayan ng loob. Sa wakas, tatay, iligtas mo kami. Sigaw ni Kyumei. Kahit na huminto si Kyuyuzin, mayroon pa rin siyang pagpatay sa kanyang mga mata. Naglabas siya ng mas maraming buwan pati na rin ang kanyang makajos na kamalayan. Hindi makapaniwala si Kyumei. Darating ang kanyang ama at si Kyuyuzin ay patuloy na umaatake sa kanila. Siya ay talagang baliw. Kyumei, makajos na kamalayan. Sigaw ni Kyulin na nagpabalik sa katinoan ni Kyumei. Sa wakas ay nag-react siya at inilabas ang kanyang makajos na kamalayan kasabay ni Kyulin. Mahirap hadlangan ang makajos na kamalayan ni Kyuyuzin. Boom boom. Isang malamig na enerhiya ang umatake kay Kyulin at sa makajos na kamalayan ni Kyumei. Pareho silang napaungol sa sakit habang may tumalsik na dugo mula sa kanilang mga bibig. Napakaputla nila ngayon. Nababaliw ka, sigaw ng ama ni Kyumei. Pinalibutan ng hindi kapani-paniwalang enerhiya ang katawan ni Kyuyuzin at pinalipad siya palayo. Napunit ang kanyang damit at nasugatan siya. Naalala niya ang kanyang makajos na kamalayan at tumingin sa kanyang ikatlong tiyuhin. Kyuhaw, walang hiya ka. Mas mabuting protektahan mo sila, kapag nakita ko ulit sila, papatayin ko sila. Sabi ni Kyuyuzin. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Hinatak ni Kyuhaw ang mahabang mukha. Talagang binyantaan siya ni Kyuyuzin. Sa tingin mo makakaalis ka ng ganon-ganon lang. Sumagot lang si Kyuyuzin, kung mamamatay ako, mamamatay ka rin. Tumingin lang si Kyuhaw sa kanyang likod, natulala. Siya ay ganap na baliw. Napakawalang galang na dalaga. Gayunpaman, hindi niya mahawakan si Kyuyuzin. Nagbanta si Kyuyuzin na papatayin ang kanyang mga anak, ngunit hindi niya ito mahawakan dahil sa posisyon nito sa angkan. Si Kyuyuzin ay nawala sa malayo, si Kyuhaw at ang iba pa ay nabalisa pa rin. Ang ama ni Kyuhaw ay dumating ng mabilis hanggat kaya niya, at nakita niya si Kyuyuzin na lumilipad sa malayo. Tatay, baliw siya. Sabi ni Kyuhaw. Dahil walang ingat ka, galit na sigaw ng matanda. Kung may pumatay sa boyfriend ni Kyumei, ano ang magiging reaksyon mo? Si Kyuhaw, Kyumei at Kyulin ay walang sinabi. Nakapagtataka, ipinagtatanggol ng matanda si Kyuyuzin. Kahit na talagang walang ingat sila, hindi nila akalain na ganoon ang magiging reaksyon ni Kyuyuzin. Kung hindi pa patay ang bata, sana makita ko siya, kahit papaano ay mapasaya ko ulit si Yuzin. Bulong ng matanda. Mag-ingat ka sa hinaharap, huwag mo nang pagalitin si Yuzin. Hayaan mo siyang kumalma, ang kailangan niya ngayon ay oras. At Kyulin, Kyumei, huwag kang lumabas mag-isa. Si Kyuhaw at ang iba ay nagtatampo. Si Kyuyuzin ay malayang lumabas, ngunit hindi si Kyumei. Pinahal siya ni Yuzin, nararapat siyang maawa. Sabi ng matanda bago umalis. Tatay, gusto din siyang patayin ni Lolo. Sabi ni Kyulin. Tumahimik ka, galit na sigaw ni Kyuhaw. Patay na si Linfang at ipinagtanggol ng matandang lalaki si Kyuyuzin na nanlulumo, normal lang iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1013, hostage at mga labanan. Maraming tao sa paanan ng Tiantay. Mas maraming tao ang nagsisikap na umakyat sa hagdan ngayon. Alam na ngayon ng maraming tao na ang huling 81 hakbang ay ang pinakamahirap at nahahati sila sa siyam na grupo ng siyam. Maraming tao ang nasugatan habang tumuntong sa 17,719 na hakbang kaya wala nang ahas na kumilos ng walang ingat. Maraming tao ang sumubok na umakyat, ngunit walang nakayanan dahil isang sado ang lumitaw sa itaas at sinabi sa kanila na ito ay ipinagbabawal. Nakakatakot ang hagdan na iyon. Nagtataka ako kung gaano kalupit ang huling 81 hakbang. Isang grupo ng mga kabataan ang nakakuha ng atensyon ng lahat sa sandaling iyon. Ang mga binata ay sobrang gwapo at ang mga dalaga ay napakaganda. Ang grupong iyon ay binubuo ng mga miyembro mula sa Yang Clan pati na rin ang kanilang mga kaibigan. Ang siyam na huling grupo ng mga hagdan ay dapat na napakahirap, ngunit para sa iyo, Zilan, hindi ito dapat maging isang problema. Sabi ng isang tao. Tumiti si Yang Zilan sa isang matangkad na paraan. Sa panahon ng pagsusulit, siya lang ang magtatagumpay at lahat ay titingin sa kanya na humihingal na may paghanga. Kahit na napakalakas ko, malayo pa rin ako sa pagiging kasing lakas ni Zuan Yuan. Nakangiting sabi ni Yang Zilan. Si Zuan Yuan ay isang hayop. Kahit na sina Zilan at Zuan Yuan ay parehong nakalusot sa ikapitong layer ng Tianqi, si Zilan ay mas mahina kaysa kay Zuan Yuan.
Zilan, hindi ka naman mahina. At saka, ikakasal sina Ziye at Zuan Yuan. Kung mas maluwalhati siya, mas mabuti para sa iyo. Sabi ng iba, parehong ngumiti sina Yang Zilan at Yang Ziye sa isang mapagmataas at kahanga-hangang paraan. Biz. Isang malamig na enerhiya ang biglang bumalot sa kanila. Biglang naging matigas ang mga ngiti ni na Yang Zilan at Yang Ziye. Tumingon sila at nakita ang isang buwan na bumubulusok patungo sa kanila sa hindi kapani-paniwalang bilis. Gusto mong mamatay. Sigaw ng kakapuri lang kay Yang Zilan, ngunit wala siyang oras na mag-react dahil bigla siyang namatay. Lahat ay namangha at maraming tao ang tumabi. Walang nag-akala na ang mga labanan sa buhay at kamatayan ay magaganap doon. Qiu Yuzin. Nakilala siya ni Yang Zilan at sigaw. Napapaso na araw, patayin ang buwan. Galit na sigaw ni Yang Zilan. Isang nagninangas na araw ang lumitaw sa kanyang kamay at lumipat patungo kay Qiu Yuzin. Ang buwan at ang araw ay magkasalungat na puwersa, kaya't ang bawat isa ay kumupas ng magkasalubong sila. Gayunpaman, patuloy na kumalat sa hangin ang mga hagong na tunog. Nanginginig ang mga tao. Si Qiu Yuzin ay naglabas ng isa pang taglagas na buwan. Ano ang nangyayari? Nag-aaway ang Yang Clan at ang Qiu Clan. Grabe iyan. Maraming tao ang nagtataka kung ano ang nangyayari, ngunit sa parehong oras, sila ay nasa sabik. Gusto talaga nilang malaman kung bakit sinasalakay sila ni Qiu Yuzin. Bukod dito, maaaring masangkot ang ilang maimpluwensyang angkan. Narinig ko na ang minamahal ni Qiu Yuzin, isang lalaking tinatawag na Lin Feng, ay nagligtas kay Yang Ziye sa gitna ng Huangxi, ngunit hiniling ang kanilang bangka bilang kapalit. Hindi yun matanggap ng Yang Clan at simula noon ay sinusubukang patayin si Lin Feng. Pagkatapos, ilang sandali lang ang nakalipas, pinatay ni Chou Junluo si Lin Feng at dahil magkaibigan sina Chou Junluo at Yang Zilan, dapat ipaliwanag niyan kung bakit gustong patayin sila ni Qiu Yuzin. Maraming tao ang sumusubok na hulaan kung ano ang nangyayari. Mula sa ibaba, kitang-kita ng lahat ang labanan. Maraming tao sa hagdanan kaya mabilis kumalat ang balita. Ang Yang Clan at ang Qiu Clan ay nag-aaway. Matapos matutunan kung paano gamitin ang Silver Wings, bumalik si Lin Feng sa hotel, ngunit natagpuan lamang ang Qiyongqi. Sinabi sa kanya ni Qiyongqi na hinanap siya ni Qiu Yuzin. Maraming tao sa paanan ng hagdan ng Tiantai, sa makatuwid, ang pagpunta doon ay marahil ang pinakalohikal na bagay na dapat gawin. Kaya't nagpa siya si Lin Feng na pumunta doon. Inangat ni Lin Feng ang kanyang ulo at nakita ang maraming tao sa langit. Ano ang nangyayari doon? Hindi mo ba alam? Nag-aaway ang Qiu Clan at Yang Clan dahil napatay si Lin Feng. Galit na galit si Qiu Yuzin at muntik nang mapatay sina Qiu Mei at Qiu Lin. Sa kasamaang palad para sa kanya, umijitin si Qiu Hao. Pagkatapos, pumunta rito si Qiu Yuzin para patayin sina Yang Zilan at Yang Ziye. Baka si Lin Feng ay pinatay ng isang taong ipinadala ni Yang Zilan. Paliwanag ng isang estranghero kay Lin Feng. Nais ni Qiu Yuzin na patayin ang kanyang sariling mga kapamilya at ang mga kapatid na Yang dahil sa kanya. Anong kalseng babae? Nakakagulat na masayahin si Lin Feng. Hindi niya akalain na mahal siya ni Qiu Yuzin. Marahil ay paalisin ng Qiu Clan si Qiu Yuzin, ngunit ang Yang Clan ay hindi. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo, ang enerhiya ay hindi nakaapekto sa kanya. Tumibok ang puso ni Lin Feng dahil sa kanyang damdamin. Mabilis na lumipad si Lin Feng upang malaman na huminto na ang laban. Si Qiu Yuzin ay dumudugo at ang mga Zun cultivator ng Yang Clan ay nakapaligid sa kanya. Sinaktan na nila siya. Qiu Yuzin, baliw ka. Lagi kitang nirerespeto, ngunit nakakagulat gusto mo akong patayin. Gusto mo bang galitin ang angkan ko sa iyo? Malamig na tanong ni Yang Zilan. Walang hiya kang duwag. Sigaw ni Qiu Yuzin. Iniligtas ni Lin Feng ang iyong nakababatang kapatid na babae at sinisikap mong patayin siya sa buong panahon. Walang hiya ka, magkapareho tayo ng cultivation level at hindi mo ako lalabanan mag-isa, sa halip, ginawa mong atakehin ako ng malalakas na cultivator mula sa iyong angkan. Hindi ka lalaki, isa kang walang hiyang duwag. Pinahiya ni Qiu Yuzin si Yang Zilan na ikinagalit niya. Sinusubukan niyang patayin si Lin Feng sa buong panahon, ngunit patuloy na nabigo, pagkatapos ay nagawa ni Chou Junluo na patayin si Lin Feng. Sa huli ay ninakaw din niya ang mga kayamanan ni Lin Feng, ngayon ay hindi na siya ng ahas na labanan si Qiu Yuzin. The worst fact ay hindi ganoon kalakas ang dugo niya dahil hindi pa siya nakakasex ng ganoon karaming babae. Sa kabuuan, mas mahina siya kaysa kay Qiu Yuzin. Si Yang Zilan ay medyo malas sa mga araw na ito. Galit na galit siya ngayon dahil sa sinabi ni Qiu Yuzin. Noon pa man ako ay magalang, ngunit nakakagulat na naglakas loob kang salakayin at ipahiya ako. Nakakatawa ka, kung hindi kami bibigyan ng paliwanag ng Qiu Clan. Mananatili ka sa amin. Malamig na sabi ni Yang Zilan. Kunin mo siya. Isang Zun cultivator ang naglabas ng hindi kapani-paniwalang chi. Galit na galit si Lin Feng. Pinahiya ng isang Zun cultivator si Qiu Yuzin, hindi patas. Marahil kahit na ang pinakamasamang bagay ay mangyayari sa kanya kung mahuli nila siya. Tumingin si Lin Feng sa kanyang paligid na may hindi kapani-paniwalang galit. Mamatay. Sabi ni Qiu Yuzin kay Yang Zilan. Inilabas niya ang kanyang makajos na kamalayan kay Yang Zilan. Gusto mong mamatay. Galit na sigaw ng Zun cultivator. Inilabas niya ang kanyang makajos na kamalayan at binalot ang hugis buwan na kamalayan ni Qiu Yuzin.
Slash, slash. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga pilak na ilaw at may tumapon kay Yang Ziye. Mayroon siyang nakasisilaw na mga pakpak na pilak. Ano? Nagulat si Yang Zilan, may nangahas na salakayin si Yang Ziye. Galit na galit siyang sumigaw. Subukan mo kung maglakas loob ka. Gayunpaman, ibinaba ng taong iyon ang kanyang mga pakpak na pilak at lumitaw ang isang bagyo. Kasabay nito, kinuha niya si Yang Ziye at umalis kasama niya. Hindi inakala ng Yang Clan na may magtatangkang protektahan si Qiu Yuzin kung tatangkain nilang kidnapin siya. Ang walang kapantay na martial god unang yugto. Kabanata 10:14, pinahiya ang Yang Clan. Ikinapak ni Lin Fang ang kanyang mga silver wings at tumakbo palayo sa hindi kapani-paniwalang bilis. Hawak niya si Yang Ziye. Tila kung gumalaw siya, maaari siyang mamatay kaagad mula sa mga pakpak. Silver Wing Spirit, Shou Clan, sino ka? Malamig na sabi ni Yang Ziye. Nakapagtataka, kinidnap talaga siya ng mga miyembro ng Shou Clan. Iyon ay hindi maisip. Narinig mo ba na patay na si Jun Luo? Malamig na sabi ng taong iyon. Nagulat si Yang Zilan. Ano ang sinasabi mo? Pinatay ni Chou Junluo si Lin Fang, ninakaw ang kanyang mga kayamanan at umalis kasama sila. Bakit mo sinasabing patay na siya? Napakawalanjian ng mga tao ng Yang Clan. Sabi ni Lin Fang. Akala nila ay miyembro siya ng Chou Clan kaya naglaro si Lin Fang. Ang mas maraming tensyon sa pagitan ng kanilang mga angkan, mas mabuti. Iniligtas ni Lin Fang ang iyong kapatid at kumilos ka pa rin ng walang kahihiyan. Pinadala mo si Junluo at ang iba pa para patayin siya, para tulungan kayong lahat dahil gusto mong ibalik ang iyong bangka. Ginamit mo ang kapatid ko, Junluo. Sinira niya ang anteng-anteng para sabihing nasa panganib siya, ngunit hindi ka dumating, hinayaan mo siyang mamatay. Walang hiya kang bastard. Galit na sigaw ni Lin Fang para marinig ng lahat. Si Yang Zilan at ang iba ay mukhang masama ang loob. Alam ng lahat na gustong patayin ng Yang Clan si Lin Fang ngunit hindi ito opisyal. Ngayon, nakakagulat, nandoon ang isa sa mga kapatid ni Chou Junluo, inilalantad ang katotohanan. Ang Yang Clan ay nawawalan ng mukha. Binasag ni Chou Junluo ang anteng-anteng at namatay. Nagulat si Yang Zilan. Akala niya ay ninakaw ni Chou Junluo ang mga kayamanan ni Lin Fang at nakatakas. Ngayon, sinasabi ng kanyang kapatid na si Chou Junluo ay patay na. Talaga, namatay siya. Malamig na sabi ni Lin Fang. Nakita ni Yang Zilan na galit ang kapatid ni Chou Junluo. Paano si Lin Fang? Tanong ni Yang Zilan. Kung patay na si Chou Junluo, paano naman si Lin Fang? Namatay din siya. Namatay ang lahat, ito ay isang ganap na pagkawasak, jade at bato na sinunog ng magkasama. Malamig na sabi ni Lin Fang. Biglang nadurog ang puso ni Qiu Yuzin. Patay na siya. Wala nang pag-asa. Nagsimula siyang umiyak. Tumingin si Lin Fang sa kanya, sobrang sakit ng kanyang puso, ngunit wala siyang magawa. Kung may sasabihin siya sa kanya, malalaman ng lahat kung sino siya. Kaibigan ko si Junluo. Nalulungkot ako na malaman na patay na siya. At saka, pinatay siya ni Lin Fang, bakit mo gagawing bihag ang kapatid ko? Sabi ni Yang Zilan sa malumanay na paraan, dahil natatakot na siya ngayon para sa kanyang kapatid. Yang Zilan, hindi mo ba iniisip na katawa-tawa ka? Walang hiya ka, gusto mo akong samuka. Namatay ang kapatid ko dahil sa iyo at naglakas loob kang magkalat ng chismis tungkol sa kanya at masira ang kanyang reputasyon. Ganyan ang ginagawa mo sa mga kaibigan mo. Sinisira mo ang reputasyon nila kapag patay na sila. Sabi ni Lin Fang. Lihim siyang natuwa. Pakiramdam niya ay lihim siyang nagkakalat ng lason sa lahat ng mga taong iyon. Siguro nagkamali ako, pero hindi ko alam na patay na si Junluo. Ngayong alam ko na, gagawin ko ang lahat para mapatawad tayo ng Chou Clan. Hayaan ang aking kapatid na babae at ang aming mga angkan ay mananatiling magkaibigan sa hinaharap. Malumanay na sabi ni Yang Zilan. Kaibigan. Iniligtas ni Lin Fang ang babaeng iyon at iniuwi sa bahay, ganyan ang pakikitungo mo sa mga kaibigan mo. Mapanuksong sabi ni Lin Fang. Si Yang Zilan ay galit na galit at naiinip sa puntong ito. Iisipin ng lahat na walang hiya lang ang kanyang angkan. Huwag kang maging makasarili. Isipin mo ang iyong angkan. Malamig na sabi ni Yang Zilan. Nagsisimula na siyang takutin ng taong iyon. Papatayin ng aking angkan ang mga walang hiyang tulad mo dahil mas mababa ka sa amin. Walang takot na sabi ni Lin Fang. Kung nagsimula ang isang mahusay na digmaan sa pagitan ng mga angkan, iyon ay magiging mahusay. Gusto mong mamatay. Sabi ni Yang Zilan na naglalabas ng mga enerhiya. Ikinapak ni Lin Fang ang kanyang silver wings at napasigaw si Yang Ziye sa takot. Siya ay nasugatan. Natatakot ka rin. Sa kasamaang palad, kapag may nagtangkang iligtas ka, hindi mo ipinakita kung gaano ka nagpapasalamat. Mapanuksong sabi ni Lin Fang. Naalala ni Yang Zilan ang kanyang lakas. Malamig na ngumiti si Lin Fang. Nasira niya ang reputasyon ni Yang Zilan at lumikha ng mga tensyon sa pagitan ng Yang Clan at ng Chou Clan. Walang nagawa si Qiu Yuzin. Hayaan mo si Miss Qiu Yuzin. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Hindi na kaimik si Yang Zilan. Hawak pa rin ni Lin Fang si Yang Ziye at ngayon ay hinihiling niya sa kanila na palayain si Qiu Yuzin. Hindi mo ba naisip na masyado ng malayo ang mararating mo? Sabi ni Yang Zilan. Gayunpaman, hawak pa rin ni Lin Fang si Yang Ziye kaya walang magawa si Yang Zilan.
Muling sigaw ni Yang Ziye, tumulo ang dugo sa kanyang lalamunan. Tumingin si Yang Zilan kay Lin Feng na may pagpatay sa kanyang mga mata. Ang mga tao ay namangha. Ang Chou clan ay may ilang mga baliw na tao. Inagaw nila si Yang Ziye at pagkatapos ay binyantaan ng Yang clan, may mga bola ang taong iyon. Hindi ko na uulitin ang sarili ko, hayaan mo na si Qiu Yuzin. Sabi ni Lin Feng. Hindi alam ni Yang Zilan ang gagawin, ngunit sa huli, lumipad ang mga miyembro ng Yang clan at hinayaan si Qiu Yuzin. Tumingin si Qiu Yuzin kay Lin Feng, hindi niya maintindihan kung bakit siya tinutulungan ng taong iyon. Tumanggo siya kay Lin Feng at lumipad din. Ngayon, hayaan mo na ang kapatid ko. Malamig na sabi ni Yang Zilan. Hindi pa, sabi ni Lin Feng na may malamig na ngiti. Tumingin siya kay Yang Zilan at sinabi, ilabas mo ang iyong bangka at alisin ang mga koneksyon mo sa iyong bangka. Mukhang galit na galit si Yang Zilan. Gusto ng lalaking iyon ang kanyang bangka. Ang mga tao ay namangha rin, ngunit sila ay nasa sabik. Naging kawili-wili ang mga bagay. Yang Zilan, ganyan ka ba kawalan Jia? Hahayaan mo bang mamatay ang kapatid mo dahil sa isang bangka? Mapanuksong sabi ni Lin Feng. Sinabi ni Yang Zilan, kung ibibigay ko sa iyo ang bangka, kailangan mong palayain ang aking kapatid na babae. Siyempre, sabi ni Lin Feng na tumatango. Nailigtas niya si Qiu Yuzin at sumakay ng isa pa sa kanilang mga bangka. Hindi masama. Wala ng bangka ang magkapatid pagkatapos nito, hindi na sila makakatakas sa mga panganib sa hinaharap. Nakipagkamay si Yang Zilan at lumitaw ang isang bangka. Agad niyang inalis ang mga koneksyon niya sa bangka. Kunin mo, sabi ni Yang Zilan. Ang bangkang iyon ay hindi kapani-paniwala at nagkakahalaga ng maraming mga malabo na kristal. Nagtatag si Lin Feng ng koneksyon sa pagitan niya at ng bangka. Sa isang iglap, muling nabuhay ang bangka. Ikinumpas niya ang kanyang mga pakpak na pilak at dumaong sa bangka. Gayunpaman, ang mga silhouette ng malalakas na cultivator ng Yang clan ay kumikislap, gusto nilang pigilan si Lin Feng. Naglabas din sila ng malakas na enerhiya. Pwede mo na siyang bitawan ngayon. Malamig na sabi ni Yang Zilan. Kung hahayaan ko siya sa mga ganitong sitwasyon, papatayin mo lang ako. Bakit ko hihingin ang bangka kung ito ay mamatay pagkatapos ng 5 minuto? Sabi ni Lin Feng na may malamig na ngiti. Anong gusto mo? Tanong ni Yang Zilan sa napakalamig na paraan. Padain ako. Malamig na sabi ni Lin Feng. Kung papalampasin kita pero hindi mo binitawan ang kapatid ko, ano ang gagawin ko? Kung papatayin ko ang kapatid mo, mababaliw ka. Hindi naman ako ganoon kalupit. Nasa akin na ang lahat ng gusto ko kaya hayaan mo akong makaalis. Hahayaan ko na siya. Nanatiling tahimik si Yang Zilan at sinabi. Kung hindi mo siya pakakawalan, ginagarantiyahan ko sa iyo na hindi ka aalis sa Tianjin City. Kumaway si Yang Zilan sa malalakas na cultivator na nagsasabi sa kanila na lumayo. Lumayo si Lin Feng kasama ang bangka at mga 10,000 metro ang layo, sinabi niya kay Yang Zilan na may malamig na ngiti. Mas mabuting huwag kang pumunta sa Chou clan, kung hindi, tadtarin namin ang katawan ng iyong kapatid sa 1,000 piraso. Pagkatapos ay ikinumpas niya ang kanyang mga pakpak, itinapon si Yang Ziye kay Yang Zilan at umalis kasama ang bangka. Sa isang iglap, nawala siya. Anong kahihiyan para sa Yang clan? Bumalik ka sa clan at ipaalam sa kanila ang nangyari. Malamig na sabi ni Yang Zilan. Kinilig ang mga tao. Naunawaan nila, ang mga bagay ay mukhang masama para sa Chou clan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 10:15, mga hindi kapanipaniwalang tao. Naglakbay ng malayo si Lin Feng kasama ang bangka bago muling binago ang kanyang mukha. Naalala din niya ang kanyang silver wing spirit. Sa ganoong paraan, ang nagligtas kay Qiu Yuzin, kumidnap kay Yang Ziye at nagnakaw ng bangka ni Yang Zilan ay nawala, at ang tanging sisisihin ay ang Chou clan. Pagkatapos ay bumalik si Lin Feng sa hotel. Gusto niyang makita si Qiu Yuzin, nakabalik na ba siya sa hotel. Inilabas ni Lin Feng ang kanyang kamalayan at siniyasat ang paligid. May tao sa kwarto ni Qiu Yuzin, malamang nakabalik na siya. Tumiti si Lin Feng at ibinalik ang maskarang suot niya. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang silid at nakita si Qiu Yuzin. Nakaupo siya sa kanyang kama at mukhang galit na galit nang makitang may nagbukas ng kanyang pinto. Ano? Nang makita niyang ito ang tumulong sa kanya kanina, huminto siya sa pagpapakawalan ng kanyang lakas at sinabi. Salamat sa pagtulong sa akin, ngunit ito ang aking silid at ang pagpasok ay hindi magalang. Gusto kita, gusto kong maging malapit ka sa amin. Sabi ni Lin Feng na may walang pakialam ng ngiti. Malamig na tiningnan siya ni Qiu Yuzin at inilabas muli ang kanyang lakas. Maging magalang. Galit na sigaw ni Qiu Yuzin. Talagang walang respeto sa kanya ang taong iyon. Tumawa si Lin Feng at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kanya. Kung gagawa ka pa ng isang hakbang, papatayin kita. Sabi ni Qiu Yuzin. Gayunpaman, tumawa si Lin Feng at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kanya. Ikaw ay isang pervert. Sabi ni Qiu Yuzin na tumayo. Pagkatapos ay sinuntok niya ang hangin sa direksyon ni Lin Feng. Nagpakawalan ng lakas si Lin Feng at sumuntok din. Boom boom. Isang kaluskos na tunog ang kumalat sa hangin. Seal. Sigaw ni Lin Feng. Lakas ng pagbubuklod. Tumigil sandali si Qiu Yuzin. Nakita na niya ang pag-atake noon. Ang lakas ng pagbubuklod sa kanya at halos hindi siya makagalaw. Lumapit si Lin Feng at tinakbayan si Qiu Yuzin.
Panay ang titig nito sa kanya. Matagal na kitang gusto at nakalimutan mo na ako. Sabi ni Linfang na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Hindi makapaniwala si Kyuyuzin. Si Linfang ba? Si Linfang ay hindi. Patay. Hinubad ni Linfang ang kanyang maskara at ngumiti. Hindi mo ba ako nakikilala? Napatulala si Kyuyuzin. Namumula ang mga mata niya, may malamig na chi pa rin sa paligid niya. Bastos ka, ang kanyang malamig na enerhiya ay nakapalibot kay Linfang. Ha? Hindi na kaimik si Linfang. Hindi na kailangang maging agresibo, naisip niya. Dahil sa tingin mo ay bastos ako, aalis na ako. Sabi ni Linfang na nakangiti ng masama. Nagtataka si Kyuyuzin kung ano ang iniisip niya. Dahan-daang ibinaba ni Linfang ang kanyang ulo, ang bastard na iyon. Gusto niyang sumigaw, ngunit hinalikan siya ni Linfang. Nakatitig lang siya sa kanya, nagtataka siya. Slash. Isang tunog ang kumalat angin. Nag-react si Kyuyuzin, ngunit naghanda si Linfang at lumayo. Wala kang kahihiyan. Umalis si Linfang sa silid at hinabol niya siya. Gayunpaman, hindi siya nagalit, sa kaibuturan ng kanyang mga mata, makikita ng isa na gamaan ang loob niya. Siya ay buhay. Kailangan niyang turuan siya ng leksyon dahil hindi niya sinabi sa kanya na mas maaga siyang nabuhay. Noong gabing iyon, parang panaginip ang lahat. Maraming tao ang nagsanay ng paglilinang para lamang sa sandaling ito. Matagal na nilang hinihintay ang araw na iyon. Sa araw na ito magsisimula ang proseso ng recruitment ni Emperor Shi at Emperor Yu. Maraming malalakas na cultivator ang nagtipon, parehong Zone Cultivator at Tian Level Cultivator. Para sa maraming tao, lalo na ang mga cultivator sa antas ng Tian, ang pagiging isang alagad ng imperial na paglilinang ay isang panaginip, isang katayuan sa lipunan, isang simbolo na nagpapatunay na ang kanilang kinabukasan ay magiging maliwanag. Igagalang sila ng mga tao. Iyon din ay isang pagkakataon upang maging mas malakas. Para sa mga Zone Cultivator, mahirap maging mas malakas. Ang bawat cultivation layer ay mas mahirap kaysa sa huling masira. Ang isang cultivation layer, sa antas ng mga Zone Cultivator, ay parang siyam na layer sa Tian Chi layer. Ito ay mas mahirap para sa mataas na antas ng mga Zone Cultivator. Kaya tumulong ang mga emperador sa landas na ito. Ang pagiging alagad ng imperial na paglilinang ay napakahirap at ang mga pagkakataon ay napakabihirang. Minsan, ang mga tao ay kailangang maghintay ng 100 taon bago makita ang mga ganitong pagkakataon. Kaya naman, hindi nila ito hinayaang madulas. Lumakad si Linfang sa tabi ni Kyuyuzin pababa ng hagdan ngunit nanatiling walang imak. Napakaraming tao, paano nila pipiliin ang mga alagad ng imperial na paglilinang sa napakaraming tao? Sabi ni Linfang na nakangiti ng pilit. Napakaraming tao kaya imposibleng bilangin silang lahat. Imposibleng matukoy ang lugar na sakop ng lahat ng mga taong iyon. Maraming mga henyo ngunit sino ang makakayanan ng hamon ng huling 81 hakbang? Tiyak na magtatagumpay ang iilan. Ang dalawang grupo ng siyam na hagdan ay hindi imposible para sa ilan sa kanila. Ang mga tao ay hindi makapaghintay na makita ang milyon-milyong henyo na umakyat sa mga hagdanan. Iyan ay kahangahangang makita ang lahat ng mga taong iyon na umakyat sa hagdan. Bulong ni Kyuyuzin na nakangiti kay Linfang. Alam ko naman diba, ito ay magiging hindi ka panipaniwala. Tumanggo si Linfang. Lahat ay tumingin solemna at magalang. Lahat sila ay mukhang hindi ka panipaniwalang motivated at determinado. Ang pagiging isang Imperial Cultivation Disciple, pagkakaroon ng isang emperador bilang isang guro, kung nagawa nilang umakyat sa mga hagdan na iyon, magkakaroon sila ng isang hindi ka panipaniwalang hinaharap. Kinokontrol ng mga emperador ang lalawigan ng bahwang. Tanging ang mga taong kasing lakas nila ang makapagbibigay ng ganitong kabayanihan sa mga tao. Gayunpaman, si Kyuyuzin. Kahit na siya ay mula sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya, malinaw na naiintindihan niya na ang mga emperador ay kabilang sa iba't ibang mga mundo. Ang mga emperador na iyon, kung magalit, ay maaaring sirain ng isang buong angkan tulad ng Kyu clan o anumang iba pa. Nais ng lahat na maging katulad nila. Balang araw, ako ay magiging isang emperador. At kapag inutusan ko ang aking mga disipulo na sirain ang Yang clan, gagawin nila ito ng walang pag-aalinlangan. Wala nang maglalakas loob na saktan ako. Sabi ni Linfang na mukhang determinado. Isang araw, siya ay magiging isang emperador. Kung magiging emperador ka, ano ako? Nakangiting sabi ni Kyuyuzin. Kapag naging emperor ako, magiging empress ka. Sabi ni Linfang na may maningning na ngiti. Nagtaka si Kyuyuzin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang empress.